Ayan po mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Ito pong naging reaction po mga kabida ngayon, ano po, no? Ni Professor Shelo Magno dito po sa napaka-controversial ngayon, no, na GAA, General Appropriations Act, ano po. Dahil ho, ito po ay nag-ugat doon ho sa expose po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabida, na may mga blanco raw na mga figures, no, na nakita po ito pong si Congressman Sid Ungab, ano? At linawin na po natin yung mga blanco na nakita po mga kabida ni Congressman Sid Ungab ay hindi ho doon sa GAA, okay? General Appropriations Act na inakusa po ngayon ni E.S. Bersamin, no? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya pong nag-expose na may mga blanco doon ho sa GAA. Okay? In fact, tinawag po ni E.S. Bersamin itong sinabi po ng dating Pangulo na fake news eh. Na isa pong criminal act, ano po, no? Okay? Yun yung hindi ho nag-gets po ni E.S. Bersamin. Kaya nga, nagka-letse-letse po itong issue na ito ngayon, ano po mga kabida. Nag-react po dito si Professor Shelo Magno. Pakinggan po natin po mga kabida at pagkatapos nito, tayo naman po ang magre-react mga kabida. Narito po. Marami na naman pong nagtatanong, no? May mga issues na naman na nauungkat ukol dito sa 2025 budget. Sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na maraming kulang-kulang na datos dito sa bicameral report ng 2025 GAA. Sinagot naman to ni Executive Secretary Bersamin na hindi maaaring pumirma ang Pangulo sa kulang-kulang na dokumento. Pero very interesting po yung tanong na ito, no? Kasi dalawang dokumento po yung pinag-uusapan natin kasi meron tayong mga ibang kababayan na kinukumpara at tinitingnan yung GAA na nasa DBM website at sinasabi nila na may datos naman. So nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi po natin ito ma-verify dahil dalawang dokumento yung pinag-uusapan dito. Yung isa ay yung GAA na nasa website ng DBM at yung isa pong sinasabi nila Congressman Ungab ay yung bicameral committee report. Alam niyo po sa bicameral committee report dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yan sa bicameral committee, dapat kompleto yung dokumento dahil yaan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab na kulang-kulang ang datos at impormasyon na lumabas dito sa bicameral committee, ay hindi po yan maaaring maging batas. At hindi yan maaaring pirmahan ni Pangulong Marcos. Kung totoo pong kulang-kulang yung datos, ay sino ang nagpuna at nag-fill up ng mga kulang-kulang na datos? Hindi po natin masagot, ma-verify kung sino yung tama dahil hina-highlight po nito muli yung problema natin sa bicameral, kung gaano siya ka-opaque, walang accountability, hindi transparent, dahil hindi naman po natin nakikita kung ano nga ba yung report ng bicameral committee. Hindi po yan pinapakita sa publiko. Hindi po natin nakikita yung minutes, hindi natin nakikita yung deliberation, hindi natin nakikita kung sino ba sa mga congressman at senador ang nagdagdag, nag-insert ng mga kung ano-ano dyan sa bicameral committee. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab ay maaaring hindi nga valid ang pinirmahan ni Pangulong Marcos dahil kung kulang-kulang yung bicameral committee, hindi nga pwedeng magpasa yung Senado at Kongreso ng kulang-kulang na batas at hindi maaaring pumirma ang Pangulo ng kulang-kulang na batas. So sino ang nag-fill up ng mga blankong ito kung totoo yung sinasabi ni Congressman Ungab? Ngayon, para sa ating mga mamamayang Pilipino, ang pinakamaganda dito ay hamunin natin itong mga congressman at senador natin na kung totoo at nakita nila doon sa bicameral report na kulang-kulang nga itong na-produce na dokumento ng bicameral report. Ang maganda po talaga dyan ay dalhin nila ito sa Supreme Court para once and for all ay makapag-decide na ang Supreme Court ng kung ano nga ba ang scope ng power at mandate ng bicameral committee at sana nga ay mas maging transparent at accountable sila. Alam niyo po, hindi rin lang naman ngayong panahon ni Pangulong Marcos ganyan ang bicameral committee, no? Matagal na pong ganyan ang pag-ooperate ng BICAM. May mga insertion, may nawawala, may nadadagdag. Hindi lang po sa budget kung hindi sa batas na dumaraan sa mga bicameral committee conference. Kaya once and for all, ang hamon ko po kay Congressman Ungab ay mag-file na ng kaso sa Supreme Court tungkol sa incomplete
at lack of transparency ng BICAM report. So, may dalawang dokumento pala dito, no? Okay, ang sabi po ni Professor Magno, there are two documents involved here, okay? The first one is yung GAA, General Appropriations Act. And yung pangalawa po mga kabida, ito pong BICAM report. Okay? Yung BICAM report, yun po yung tinukoy po ng dating Pangulo na may mga nakitang blanco doon, no? Na mga figures. Okay? Blanco. Okay? Now, yung gaan na sinabi po ni E.S. Bersamin, wala yun, no? Siguro, nagkamali lang po siguro, no? Ng interpretation po itong si E.S. Bersamin po mga kabida. Okay? So, dahil ho dito mga kabida, para ho maging malinaw, hinamon po ni Professor Magno po itong si Congressman Sid Ungab na magsampa po ng petisyon sa Korte Suprema. Okay? Kung totoo na may nakita po siyang mga blanco doon ho sa BICAM report po mga kabida, which is unusual at hindi dapat po mga kabida, no? Okay? To make the preceding bill as invalid po, okay? Magsampa dapat siya ng kaso o ng petition doon to declare the law, itong General Appropriations Act, as null and void and invalid. Ano po? Kasi yun yung sinabi po ng dating Pangulo na invalid, defective, ito pong GAA. Ano? Dahil ho doon sa defektibo po na o questionably pong BICAM report po mga kabida. Alright? So, dapat po, magsampa po ng petition po itong si Sid Ungab Kasi siya yung unang nakadiscover po dito, no? Tsaka pangalawa, siya po yung mas may know-how po dito kasi ho, dati hong chairman ng Committee on Appropriations dyan ho sa House of Representative. Ano po? Ito pong si Congressman Ungab. So siya, mas kilala niya yon o mas kabisado niya kung yung mga kalakaran doon ho sa BICAM, mga kabida, kung dapat ba walang blanco doon ho sa BICAM report, di ba? So dapat siya yung mag-question, okay? Doon ho sa Korte Suprema to make things clear. Okay? Iba kasi yung, kung totoo yun mga kabida, iba kasi yung mag-implement po tayo, pinapatupad natin yung batas na illegal pala or invalid pala. Ano po? No? Okay? Para ho mas malinaw, dapat ho mag-petition po itong si Congressman Sid Ungab, kagaya po ng hamon po ni Professor Shelong Magno sa kanya, na isampa yung petition sa Korte Suprema in order to make the Supreme Court decide whether ito pong pinirmahan po ng Pangulong Marcos na General Appropriations Act ay valid ba, null and void ba ito. Para naman po magkaroon po ng justice, ano po, no? Yung pinirmahan po ng Pangulong Marcos. Kasi iba kasi yung magpapatupad po tayo o nagpatupad po tayo ng batas na illegal at null and void, okay? Kaysa nagpatupad po tayo ng batas na valid, legal. Diba? So yun mga kabida, ano po? No, anong take po ninyo dito sa naging suggestion po ni Professor Shelong Magno? Ito pong hamon po ni Professor Shelong Magno kay Congressman Sid Ungab, mga kabida. Ano po? You can comment down at sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.